Kabanatang 34 ng Ezekiel, talatang 26 at ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon, at aking gagawing mapapalad sila. At ang mga dakong nangasa palibot ng aking burol, at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na muli ay naririto kami upang makipagtagpo po sa iyo. Naway sa pagtitipong ito sa iyong pangalan ay maranasan naming ikaw ang siyang naririto sa aming kalagitnaan. Madama ka namin na naririto sa gitna namin. Ikaw nangakong kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, naroroon ka sa kalagitnaan. Wala po kaming ibang pinakakaasam sa sandali pong ito, kundi ang maramdaman namin ng iyong presensya na lililim sa dakong ito. At sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay mangusap ka sa amin sa pamamahayag ng iyong mga salita upang marinig namin ang iyong tinig. Pagkatapos na kami magpailan lang ng aming mga tinig ng pag-aawitan na nangusap sa iyo, ang aming ngayong hiling, ikaw naman ang makipag-usap sa amin. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang magsalita sa aming kalagitnaan. Marinig namin ang iyong tinig. At mapapagpala nawa kami sa iyong mga salita, sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. Amen. Ay po'y makakaupo. Ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ng pamamahayag ng Panginoon sa ng kanyang salita ay hinango sa Ezekiel 34, talatang 26. Ang Ezekiel 34 ng unang tipan ay napakahalagang bahagi ng banal na kasulatan. Sapagkat ito'y parang isang pagpapakita at paghula ng mangyayari sa hinaharap. At ang Ezekiel 34 ay masusumpungan natin ang katuparan nito sa 1Gs. Sa Ezekiel 34 ay nabanggit ang mga di naging mabuting pastor. Subalit sa 1Gs, mababasa natin ang nagsabing tungkol sa mabuting pastor. Kaya ito pong Ezekiel 34 at 1Gs ay napakahalagang bahagi ng kasulatan. Gayunman, para sa ating aralin na pagkain sa umagang ito o sa araw na ito, batay sa talatang batayan dito sa Ezekiel 34:26, na kung sana'y sinabi ng Panginoon at aking gagawing mapapalad sila. At mga dakong nangasa palibot ng aking burol at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Kaya po yung ating paksang pag-uusapan ng aralin na pagkain ay pagsagana ng pagpapala, katipanan sa kapayapaan. Magandang pag-usapan ang paksa ng pagpapala.
Hindi na siguro kailangang magtanong dahil sigurado ang kasagutan dito. Sino ang gusto na magtamasa ng pagpapala? Ang salitang pagpapala sa Hebreo, beraka, ay isang salita na madalas ay hindi inuunawa. Nagkakasya na lamang at kaagad na hinahangad ang pagpapala na hindi inuunawa. Ano itong pagpapala sa Biblia? Beraka sa wikang Hebreo. Ito ay nangangahulugan ng pagpapala o pagpasagana. Walang ibang inaasamang karamihan, kundi palagi ang magtamasa ng pagpapala. Higit na ibig mangyari ay tanging pagpalain at may bilang isang ganap na mapalad. Kaya nga ang paksa na pagpapala ang pinakaiibig na marinig ng karamihan sa kalahatan. Subalit, napakalagang ating pag-usapan ito ng mabuti sapagkat madalas ang gusto lang marinig ng mga nakikinig, lalo na sa ngayong panahon, ay puro pagpapala. Sa Ezekiel 34:26, dumako tayo kaagad sa sinabing dumating na salita ng Panginoon sa propeta noon, si propeta Ezekiel. Ang kanyang pangalang Ezekiel o Yeshekiel sa Hebreo, ang ibig sabihin ay ang Diyos, ang lubos na makapangyarihan, ay ang kalakasan. Sa panahong tutong kailangan ang kalakasan. Sa mga katwid, yung pangalan pa lamang ni Propeta Ezekiel ay nagdadala na ng magandang pahiwatig na binabanggit ng ibig sabihin ang Diyos, ang lubos na makapangyarihan. Siya nga rin ang kalakasan. Kaya sa pangalan pa lamang ng propeta, ay may pinapauna na dinadala na magandang balita. Ang salita ng Panginoon na sinabing dumating sa propeta noon ay maliwanag na inihayag dito sa ating talatang batayan, ang Kabanatang 34:36, na kung saan ay ating mababasa. At aking gagawing mapapalad sila. At ang madakong nangasa palibot ng aking burol. At aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Mula sa talata, hinango ang isang himno Kristiyano, there shall be showers of blessings. Sa pag-akda ni Daniel W. Whittle, noon pang taong 1883, there shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala.
Ang talatang batayan ay tunay na nagbibigay ng ginhawa at pag-asa. Ang sinalita ng propeta na magkakaroon ng ulan ng pagpapala, ipinangako mismo ng Panginoon noon itong ulan ng pagpapala. Sa Hebreo, Gishemi Beraka, showers of blessings. Ulan ng pagpapala. Bagamat sa ngayon, panahon, makikita natin ang pagulan ay pinagmumulan hindi ng pagpapala, kundi ng pamiminsala. Idagdag pa ninyo ang katiwalian at kasakiman ng kasamaan na flood control projects na nagpapalubha ng paghihirap ng marami. Ngunit sa Biblia, sa sinaunang kapanahunan, maging sa ating panahon sa ngayon, ang ulan, Geshem sa Hebreo, ay lubha na mahalaga. Mababasa sa Biblia, ang pag-ulan ay makapangyarihan na inilalarawan o kumakatawan sa kapangyarihan ng mismong Panginoon. Makapangyarihang inilalarawan o kumakatawan sa kapangyarihan ng mismong Panginoon na magpala o magsumpa. Hinggil sa Israel, halimbawa mababasa, mula nga sa lupain ng pagkaalipin, nang sila ay inilabas at inilagtas at dinala naman sa lupain na mamanahin, ay ipinagpaunang sinabihang sila nga ng ganito. Nababasa natin yan sa Deuteronomio 11:10-12. Sapagkat ang lupain na inyong paroroonan upang arin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan, na dooy nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa, na parang taniman ng gulay. Ang kaibahan ng lupain ng Ehipto na kanilang pinanggalingan, nang sila'y nasa pagkakaalipin, ay may tubig. Sapagkat mayaman ang ilog ng Ehipsyo, ang ilog ng Nile o Nile River. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang lupain na inyong tatawirin upang arin itong lupang pangako na pinangako sa kanila, ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Mabuting pansinin yung lupain na kanilang mamanahin, hindi siya kagaya ng lupang pagkaalipin. Dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Ibig sabihin, dahil maburol siya, malibis siya, wala siyang tubig, nakasalalay ang kanilang buhay sa ulan na manggagaling sa langit. At ang lupaing yon, sapagkat dinidilig ng tubig ng ulan sa langit, ay lupaing inaalagaan ng Panginoon. Ang mata ng Panginoon ay nandoong palagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Kaya mapapansin ninyo, pag magbasa kayo ng Biblia, ang Diyos mismo ang naglatag ng mga araw, linggo at mga buwan at mga taon. At
nagpapababa siya ng tubig sa panahon na kailangan. Sa makatwid, ginigiit na kailangan ng pagulan sa lupaing kanilang mamanayin. At ipinapaunawa ang pangangalaga ng mismong Panginoon sa nasabing lupain sa buong panahon. Itong mga taong piniling maging bayang hirang sa Isaiah 44:1, mga amsegula o kolektos lasos, itong God's chosen people or people chosen of God, na ayon sa Deuteronomio 29:1, 12 at 15, ay katipanan o kinatipan ng mismong Panginoon. Kaya nangyaring naging bayan ng tipan sila o people of the covenant. At ayon doon sa isinagawang pagtitipan, kaya tayo maging dito sa kawan ng Panginoon, ay madalas natin pinag-uusapan ang tipan. Sapagkat nababasa natin sa Biblia, ang lahat ng mga bagay ay nakasalalay sa isinagawang tipan ng Diyos. Ngayon, ayon sa isinagawang pagtitipanan ng Panginoong Diyos at nitong mga taong pinili niyang maging bayang hirang o amsegula, eklektos laos, chosen people. Sa isinagawang pagtitipan, pag binasa niyo yung Levitico 26 at Deuteronomio 28, ay mapag-aalaman ninyo una na pinangakuhan sila ng pagtatamasa ng pagpapala. Ngunit mapag-aalaman din na pinaalalahanan sila ng pagdurusa ng pagkasumpa. Alin sa dalawa? Na nilalaman ng tipan na isinagawa ng Panginoon sa kanila. Magtamasa sila, sila ay pinangakuhan na magtatamasa ng pagpapala o pinaalalahanan ng pagdurusa ng pagkasumpa. Ibig sabihin, batay o kaugnay sa kanilang pagtalima o pagsira ng tipan na nakipagtipan ng Panginoon. Kung sila ay tatalima at hindi sisira sa tipan, nangangahulugang magbubunga ito ng pagpapala. Subalit, kundi sila tatalima at sisira ng tipan, magdurusa sila ng pagkasumpa. Sa Levitico 26 at Deuteronomio 28, napakahaba ng talaan. Talaan ng pagpapala, talaan ng pagkasumpa. Kung meron sa Ingles ng obedience, pagtalima sa Panginoon, may blessings. Kung ang mangyayari disobedience, di pagtalima, pagkasumpa o cursings. Kaya dito sa Levitico 26 at 28, kasama nakapaloob sa tipanan ng Panginoon at ng kanyang bayan ang mapag-aalaman na pinangakuan sila ng pagtatamasa ng pagpapala at mapapag-aalaman na pinaalalahanan sila ng pagdurusa ng pagkasumpa. Alin sa dalawa? Pagpapala o pagkasumpa. Kagaya ng ating nakaraang aralin ng pagkain, sinisikap natin na ipakita ang dalawang mukha ng mga bagay. Tinalakay natin hindi lamang ang kabutihan ng Panginoon, tinalakay din natin ang kabagsikan ng Panginoon. Mangyari, madalas, mas gusto lang natin pakinggan yung masarap sa ating mga tenga. Masarap sa ating pandinig ang kabutihan ng Panginoon. Ngunit ating kinakaligtaan ang ibang mukha
ng bahagi ng kalikasan o katangian ng Diyos, meron din siyang kabagsikan. Dito, sa ngayon, ay sa loob ng tipan o tipanan, ay may pagpapala, meron ding pagkasumpa. Gaya ng aking naunang pananalita, mas tiyak ako, sapagkat nakikita natin ito sa lahat ng mga pagtitipon sa Panginoon. Walang ibig marinig, walang gustong malaman, at walang gustong makamtan, hinahangad kaagad ng bawat isa, kundi pagpapala. Blessings. Beraka sa Hebreo. Ngunit hindi inuunawa. May kakambal na salita o paksa ang pagpapala. At ito ang pagkasumpa. Kaya pinamimili ang bawat isa. Sinasabi nga ni Moses ng karapin niyang bayan ng Diyos, ng Panginoon, bago siya magpaalam, mamili kayo. Sa ngayon, sabi niya, inilalatag sa harap ninyo, pagpapala o pagkasumpa, kabuhayan o kamatayan. Kaya mga kapatid na pinakaibig, napakalagang inuunawa natin dito sa kawan ng Panginoon ang tipan. Sapagkat ang Biblia ay kasulatan ng pagtitipan o pagtitipanan. Ang mababasa natin sa Biblia ay mga tipan ng Diyos. Tipan kay Adam, tipan kay Noe, tipan kay Abraham, tipan kay Moses at Israel, tipan kay David na bumubuo ng unang tipan, at pagkakaroon ng ikalawang tipan, mas tinatawag na bagong tipan. Yan ang buong Biblia. Tipan ang nilalaman. At nabanggit ko na minsan at nauna, madalas maraming nagbabasa ng Biblia, hindi niunawa ang nilalaman ng Biblia. Na ito isang tipan, aklat ng tipan, a book of covenant. At hindi basta-basta pipili, hindi basta-basta dadampot ng talata, lalo na kung ang talata ay maganda ang sinasabi, lalo na kung ang talata ay talata ng pagpapala, kaagad ay inaangat at inaaring sarili, sinasabi ito sa akin ng Diyos at inaangkin ko. This is what the Lord says, and I claim it. Hindi ba ganyan naman naririnig natin ngayon sa mga iglesyang Kristiyano? Kasi masarap nga naman ang talata na nagsasabi ng pagpapala. Ngunit, mayroon ding sinasabi tungkol hindi lamang ng pagpapala, kundi ng pagkasumpa na nilalaman ng tipan. At madalas, sapagkat pinag-uusapan natin ang Ezekiel 34:26 na kung saan sinasabi, at magkakaroon ng ulan ng pagpapala. There shall be showers of blessings. Kaya pag pinag-uusapan natin ang ulan, at kapag ka ang pagpapala at pagkasumpa inilalarawan sa mababasa Biblia, mapag-uunawa sa mga babasa. Una, ang ulan o pagulan ay tanda ng pagpapala. Levitico 26:3 hanggang 5, ang sabi ng Panginoon, kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, maglalagak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pakikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga, at ang inyong paggiik ay aabot hanggang sa pag-ani ng mga ubas,
At ang pag-ani ng ubas ay aabot sa paghahasik at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. Maglalagpak ng ulan sa kapanahunan, tanda ng pagpapala. Deuteronomio 11:13-15. At mangyayari na kung inyong didingging maigi ang aking mga utos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng buong inyong puso at ng buong inyong kaluluwa, ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. At aking bibigyan ng damo ang inyong mga hayop sa inyong mga bukid, at ikaw ay kakain at mabubusog. Kaya dito, ang ulan ay tanda ng pagpapala. Inilalarawan ng ulan ang mayamang at makapangyarihan na gawa ng Panginoong Diyos sa pagpapadama ng pagpapala. Subalit, ang ulan din ay tanda ng pagsusumpa. Levitico 26:14-16, ano sabi? Ngunit, kung hindi nyo pakikinggan ako at hindi nyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tiyatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anupat hindi nyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking mga tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Anong gagawin ng Panginoon? Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo. Ibig sabihin, walang ulan. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa. At maghahasik kayo ng iyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway, kagaya ng mga peste. Walang pakikinabangan, walang aanihin, walang pagkain, sapagkat walang ulan ipagkakait ng Diyos. Deuteronomio 11:16-17, 28, 21 hanggang 24, anong sabi riyan? Mag-iingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo at kanyang sarhan ang langit upang wag magkaroon ng ulan. At kung walang ulan, ang lupa'y wag magbibigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Maliwanag na ipinahayag, inlalarawan ang makapangyarihan na gawa ng Panginoon sa pamagitan ng pagulan bilang tanda ng pagpapala, bilang tanda rin ng pagsumpa. Ang ulan. Napakaraming bahagi ng kasulatan. Babanggitin ko lang ang mga talata. Genesis 6:5, 8, 13:22, Genesis 7:4, 11, 12, Exodo 9:33, Unang Hari 8:35, 36, Unang Mga Hari 17:1-7, 18:41, 46, Ikalawang Kronika 7:13, Esdras 10:13,
Job 5:G, 37:6. Mga awit 72:6, Isaias 44:3 at 4, Oseas 12:13, Jeremias 3:3, 5:24, 14:22, Joel 2:23, Amos 4:7, Zacarias 10:1, Mateo 5:41, Manggawa 7:14, Santiago 5:7-18. Napakaraming talata. Ang lahat ng talatang ito, pag inyong binasa, ay tungkol sa ulan. Ang ulan na nagsisilbing pagpapala o kaya naman pagpaparusa. Nakakalungkot lamang na tanawin sa ating panahon, hindi po ba? Ang pagulan ay mas nagiging tanda ng pinsala, ng pagpaparusa, hindi ng pagpapala. Ngunit, sa anumang paraan, ang mababasa natin sa Biblia, ang pagulan ay paglalarawan ng makapangyarihang gawa ng Diyos upang magpala o magsumpa. Naway, sa ating kapanahunan ngayon, mas makakakita nawa tayo ng ulan ng pagpapala kaysa sa ulan ng pamiminsala na siyang ating nakikita sa ating kapanahunan sa ngayon. Naway, ang mangyari sa atin at magkaroon ng katotohanan ng sinalita ng propeta na dumating sa kanya ang salita ng Panginoon, na kung saan sinasabi ng Panginoon, at gagawin ko silang mapapalad at magpapalagpak ako ng ulan sa kapanahunan. Maslanin yung salita. Ulan sa kapanahunan. Rain in season. No? Yung talabang kung kailan talagang kailangan tumutugon ng Panginoon sa pamagitan ng pagbubuhos ng ulan na kailangan. At upang nawa maranasan natin magkaroon ng ulan ng pagpapala. That there shall be showers of blessings in the showers of cursings. Ulan ng pagpapala at hindi ulan ng pagkasumpa. Nang ang propeta ay nanghula at sinalita ang propesiya, tayo po ay nasa Ezekiel 34, alos tinatalakay ko ang buong Ezekiel 34. Nang ang propeta ay nanghula at sinalita ang propesya, ay panahon na noon na ang bayan ng Panginoon ay nasa pangangalat at pagkabihag. Ito yung panahon ng tinatawag nilang pagka-exile in captivity. Nilusob, kinubkob ang kanilang bayan, sinunog at dinalang bihag ang mga ito, kasama na itong propeta Ezekiel na dinala doon sa Babylonia. Tatlong malalaking propeta ang mababasa niyo sa Biblia na nagsalita ng propesiya. Kung inyong titignan ang lahat ng mga aklat ng mga propeta, yung Book of Nephilim o Nephilims, yung aklat ng mga propeta, pwede niyong ilagay sila sa tatlong bahagi ng pagkakahati ng kanilang kasaysayan ng bayan ng Diyos. May mga propeta na nagsalita ng propesiya bago sila nangalat at nangabihag. May mga propeta na nagsalita ng propesiya ng kasalukuyang sila'y nasa pangangalat at pagkabihag. May mga propeta
na nagsalita ng propesiya pagkatapos ng kanilang pangangalat at pagkabihag. Yun ang buong istorya ng aklat ng mga propesiya sa Biblia. At 3 malalaking propeta ang lalo na nagsalita noong kapanahunan ng bayan ng Panginoon, ng Israel, ay napasa Babylonia bilang bihag, captives, mga lipin. Ang mga propetang tinutukoy ko'y si Isaias, propeta Jeremias, at propeta Ezekiel. Si propeta Jeremias naiwan sa kanilang lupain tinatanawang nasunog na bayan. Natanaw niya ang dugo ng mga pinatay na kanyang mga kababayan. Kaya siya nagdadalamhati, nananaghoy. Kaya isinulat niya yung aklat ng Panaghoy, Lamentation. Nang ibig sabihin ng salitang Panaghoy sa Hebreo, ano eka o eka. Parang sinasabi niya, ano eka, bakit nangyari ito? Bakit pinangyari ng Panginoon ito? Pero si Ezekiel na propeta, kasamang dinalag bihag sa Babylonia. At nang sila'y nasa Babylonia bilang mga bihag, mga lipin sa lupain yon, nang hula, nagprofesiya. Ang ibig sabihin, naghatid ng salita ang propeta na galing sa Diyos. At ang sinalita niyang propesiya o salita ng Panginoon sa panahon noon, nang sila'y nasa pangalat at pagkabihag, ay isang salita na dapat ay makapagbigay ng lakas ng loob. Sapagkat yung pangalan pa lamang Ezekiel na kanina'y sinabi ko, Yezekiel sa Hebreo, ang ibig sabihin ay ang Panginoon ay makapangyarihan at siyang lubos na makapagbibigay ng kalakasan. Kaya yung presensya lamang ni Ezekiel doon sa panahon ng kanilang pagdadalamhati, ay dapat ay makita nila ang presensya ng Diyos ay nasa kanila pa rin. At makapagbibigay ng lakas sa panahon ng kanilang kabagabagan at mga pamimighati. Subalit, ganito ang dumating na salita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Ezekiel 34:1-10, sinabihan at sinumbatan nitong Panginoon, lalo na nga sila mismo na namuno ng kanyang bayan, na tinawag lahat mga pastor ng Israel. Sinabihan sila at sinumbatan na itong mga naging pastor ng Israel. Itong kanilang mga naging pinuno ng bayan. Itong kanilang mga naging hari at mga prinsipe. Ay hindi naging mabuting mga pastor ng Israel. Kaya sabi ko kanina, kaya merong 1Gs. At mababasang merong mabuting pastor sapagkat sa unang tipan sa Ezekiel 34 ay merong mga naging hindi mabuting pastor ng Israel. At dumating sa ikalawang tipan, sa 1Gs, ang mabuting pastor. Kaya sa ibang paraan, parang itong Ezekiel 34 ay isang propesiya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, at ako ang magiging pastor ng aking bayan. Katuparan sa 1Gs. Nang tumayo ang ating Panginoon sa kalagitnaan ng kanyang bayan at nagsabing, ako nga ang mabuting pastor. Kaya napakasarap na unawain ang mga bagay paano nangyari. Ang salitang dumating sa propeta na galing sa Panginoon, sinalitan niya ang propesiya na sinumbatan
sinabihan, sinumbatan ng Panginoon ang mga pastor ng Israel na hindi naging mabuting pastor ng Israel. Subalit, pagdating sa talatang 17 at 21, hindi lamang ang mga pastor ng Israel ang sinabihan at sinumbatan, nagsalita din ang Panginoon ng laban sa kanyang mga tupa, sapagkat hindi sila naging mabuti din na mga tupa sa kanilang kapwa tupa. Sa ibang pagkakataon, tsaka natin palalawigin yan. Pansamantala, maliwanag nating mababasa ang bayan ng Panginoon, ang kanyang bayan. Sa Ezekiel 34:4, Ezekiel 34:8, Ezekiel 34:11, Ezekiel 34:12, Ezekiel 34:15, Ezekiel 34:19, paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon, ng mismo Panginoon, at inaangkin ng kanyang bayan, aking mga tupa. Aking mga tupa. Aking mga tupa. Pagdating sa Ezekiel 34:17-22, ang sabi ng Panginoon, aking kawan. Kaya maliwanag, niniyahayag ng Ezekiel 34:30-31, ang kanyang bayan ay ang kanyang kawan. Ganitong sinasabi. 34:30-31, at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila, at sila na sambayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos, mga tupa ko, mga tupa sa aking kawan, sabi ng Panginoong Diyos. Gaya ng sinalita ng isa pang propeta, si Jeremias, sa kabanatang 13 ng Jeremias, talatang 17 at 17. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng propeta, ang bayan ng Panginoon ay tinawag sa nasusulat, ang kawan ng Panginoon. Hindi ba mismong Panginoon ang tanging nagsabi sa Jeremias 23:2, ang aking bayan ay ang aking kawan. Kaya makita niyo mga kapatid, palagi nating pinag-uusapan ng tungkol sa pastor at tupa. Sapagkat napakaliwanag ng mga pahayag na palaging inilalarawan ng Panginoon bilang pastor, at yung kanya ay naaring sarili niya bilang mga tupa ng kanyang kawan. Wala na kasing pinakamaganda na paglalarawan tungkol sa relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan, ng kanyang kawan, kundi ang ugnayang kagaya ng pastor at ng tupa. Ngayon, bagamat nasa pagkabihag, nandun sila inaalipin sa ibang lupain. Sa kabila nito hindi may sasantabi ang pagpapahalaga at pangangalaga ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. Ganito ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa kabanatang 34:11 hanggang 14 at 22. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako. Sa makatwid bagay ako sisiyasat ng aking mga tupa at hahanapin sila. Kung papaanong hinahanap ng pastor ang kanyang kawan, sa karawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan, pipisanin ko sila mula sa mga lupain, at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa mga tabi ng mga daan ng tubig, at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan,
At sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon mahihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa bundok ng Israel. Kahit na sila'y nangangalat at nasa pagkabihag, kahit na nasa lupain sila ng pagkaalipin, kagaya ng kanilang nakaraang kasaysayan doon sa Ehipsyo, hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Hindi sila maaring kalimutan ng Panginoon sapagkat may sinumpaang tipan ang Diyos mula pa sa kanilang mga magulang na si Abraham, Isaac at Jacob. At sinasabi ng Biblia, napakaraming talata, hindi may sasantabi ang Diyos ay Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Kung anong pinangako ng Diyos, ang kanyang salita, hindi niya babawin kundi kanyang gagawin. Ipinangako ito ng Diyos sa kanila pang mga ninuno kay Abraham, Isaac at Jacob, na silang magiging bayan ng Panginoon at siyang magiging kanilang Diyos. Kaya sa tuwing sila'y nalalagay sa panganib, sa tuwing sila'y malalagay sa mga kapigatian, hindi lumilimot ang Diyos sapagkat may sinumpaan siyang tipan. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan nating halagang tipan. Sapagkat ang mga tipan ay sinumpaan ng Diyos. Hindi ba nung kay Abraham, minsan sa ating pag-uusap tungkol sa tipan, wala na masumpaan ng Diyos ng mas mataas pa sa Kanya. Hindi ba kasi pagka ikaw nangangako, sumusumpa ka sa mas mataas. Di ba? Pero ang sabi ng Hebreo, nang wala nang masumpaang mas mataas ang Diyos, nang siya'y sumumpa kay Abraham, dahil wala namang mas mataas pa sa Diyos na susumpaan niya. Anong hinggit sinabi? Sinumpa niya ang sarili. Ang Diyos mismo sumumpa sa kanyang sarili. Kaya mapanghahawakan natin ang mga pangako ng Panginoon mismo sa kanyang tipan sapagkat sinumpaan ng Diyos. Hindi niya babawin at kanyang gagawin. Ito'y masarap sa bagay na mayroong relasyon sa Panginoon. Ang pinag-uusapan natin palagi sa Biblia, ang relasyon sa Panginoon na siyang batayang katuruan sa kawan, ito'y covenantal relationship. Pinagtipanan na pag-ugnayan ito, sinumpaan nito sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At sinumpaan siyang walang gan, olamber, an everlasting covenant. Kaya makikita niyo mamaya-maya, kahit minsan may pagkakataon ng Diyos, ang sabi, sandali, nag-alabang kanyang galit sa Israel. Ngunit kapag inalala ang kanyang tipan, kapag inalala ng Diyos ang kanyang tipan, na sinumpaan niya, mas nangyayari ang kanyang kabutiang loob, ang kanyang kahabagan. Kayang takpan ang kasalanan. Kayang takpan ang pagsalangsang. Dahil sa tipan ng Diyos. Dahil ang Israel at ang Diyos ay mayroong relasyon. Covenantal relationship. Covenant relation. Tipanan yung ugnayan. Mga kapatid, kaya kung ating maunawaan lamang ang batayan nating katuruan sa kawan ng Panginoon, tipanan na ugnayan, pinagtipanan na pag-ugnayan ng covenant relationship, mararanasan natin ang sarap ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung kayo man ay masumpong ang hindi tapat, hindi ibig sabihin ni Apostol Pablo na huwag tayong maging tapat, kundi sinasabi lang niya, kung sakali man kayo hindi magtapat, pero ang Diyos ay mananatiling tapat. Kasi hindi mababago ng Diyos yung kanyang sinumpaan. Tapat ang Diyos
natutupad ng kanyang sinumpaan, tutuparin ang kanyang tipan. Hindi ba? Ano pang pinakamasarap na buhay kundi ang mabuhay na nakaugnay sa Panginoon, na may relasyon sa Panginoon. At ang Panginoon palagi na hindi niya makakalimutan ang kanyang tipan, ang sinumpaan niya na kanyang tipan sa kanyang bayan. Kaya kung tayo lamang talagang maging makatotohanan, seryoso sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong hahanapin sa buhay. Wala tayong kakailanganin sa buhay. Kundi gagawin ng Diyos ang kanyang pinangako, tutup din ang kanyang mga salita ayon sa kanyang tipan. Kaya makita ninyo ang bayan ng Panginoon sapagkat ang relasyon nila sa Panginoon ay pinagtipanan na ugnayan, olam bereth. Tipanan siyang walang hanggan, everlasting covenant, na madalas na ilarawan kagaya ng pastor at ng tupa. Bagamat sila'y nasa pagkabihag, hindi may sasantabi ang pagpapahalaga at pangangalaga ng mismong Panginoon sa kanyang bayan o sa kanyang kawan. Anong sabi ng Ezekiel 34, 11, 14, 22? Akong sisiyasat, sabi ng Panginoon, ng aking mga tupa. Aking hahanapin sila. Papaanong hinanap ng pastor ang kanyang kawan? Ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayong ko hanapin ang aking mga tupa at ililigtas sila. Pipisanin ko sila sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga daan ng tubig. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan. Mga hihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginahin sila. Anong sabi ng Panginoon? Talatang 15. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa. Aking hahanapin ang nawala. Ibabalik ang hiniligaw. Tatalian ang nabalian. Palalakasin ang may sakit. Talatang 22. Aking ililigtas ang aking kawan. Anong maliwanag pa sa mga salitang ito? Nang tiyak, aking ililigtas ang aking kawan. Mapag-uunawa sa mababasa na sinalita ng propeta, ang Panginoong Diyos ipinatatalos na kanyang ililigtas at ililigtas ang kanyang kawan. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa talatang 11-15 ng Ezekiel 34. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kawan, kanyang mga tupa na nangangalat, gayong ko hanapin ang aking mga tupa. At ililigtas ko sila. Pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadaling ko sila sa kanilang sariling lupain. Ako ay magiging pastor ng aking mga tupa. Anong tiniyak na magaganap? Sa sinalita ng propeta. Sapagkat ang Panginoon ang magiging pastor ng kanyang mga tupa. At sapagkat ililigtas niya ang kanyang kawan. Anong sabi ng talatang batayan na tiyak na magaganap? At aking gagawing mapapalad sila. And I will make them blessed. At aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan.
magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Ang ulan ng pagpapala, showers of blessings. Nakita yung sarap na pakinggan. Pinangako ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. Ang ulan ng pagpapala, Geshemi Beraka, sa Ingles, sa Hebreo, sa Ingles, showers of blessing. Anong inilalarawan? Magandang inilalarawan. Ang ulan ng pagpapala, showers of blessing. Inilalarawan nito ang masagana na pagpapala, abundant blessings. Na ang Panginoon lang, at ito ang mahalaga, ang makapagpapababa ng pagpapala. Isang halimbawa, bagamat ito'y tumutukoy sa ibang paksa, pero maliwanag, kagaya ng mababasa sa Malakias 3:10. Di ba? Anong sinabi ng Panginoon? Subukin ninyo ako. Ngayon, sabi ng Panginoon, bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit. Minsan ang binuksan ng Panginoon ang dungawan ng langit. Saan? Kailan? Nung pinaulan niya ang sanlibutan at dinagsa ng baha sa panahon ni Noe, binuksan ng Diyos ang dungawan ng kalangitan at ibinuhos ang ulan. Ngunit ulan ng pagsalanta, ulan ng pamumuksa, nalipol ang lahat ng may buhay. Ngunit, meron ding pagkakataon ng Panginoon na siya lang makakagawa na buksan ang mga dungawan ng langit. At ihuhulog, ang sabi niya, ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala. Isang pagpapala lang tinukoy. Ngunit isang pagpapala na walang sapat na silid. Nakalalagyan. Hindi niyo kung magpala ang Panginoon na masagana. Pag ibinuhos ng Panginoon, walang paglalagyan. Sa dami ng pagpapala na maaaring ibigay ng Diyos. Ngunit ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ito. Tingnan natin muna na at alalahanin palagi na siya lamang ang makapangyayaring palagpakin ang ulan sa kapanahonan. Geshembito. Rain in season. Ang Panginoon lang makakagawa na magpapaulan sa kapanahunan. Ibig sabihin, ulan na kailangan sa tamang kapanahunan. Marami pa kayong makikitang talata. Pati nga ang pagpapakawalaan ng kidlat, paghihip ng malakas na hangin, pati nga ang pagdagundong ng kulog. Kapangyarihan ng Diyos. At ang palagpakin ng ulan sa kapanahunan ay larawan ng makapangyarihang gawa ng Diyos ng pagpapala sa tamang kapanahunan. Walang pag-aalinlangan ng masagana na pagpapala na lubos na ibinuhos gaya ng ulan sa kapanahunan sa kanyang bayan o kanyang kawan, ay pagpapalang pakinabang. At ito'y dapat maunawaan. Inaasam ng lahat na makamtan ang pagpapala, ngunit ang saltang pagpapala, beraka sa Hebreo, ay madalas ay ang saltang hindi naunawaan. Kaya sinabi kong saltang di naunawaan, ang saltang beraka, blessings, sapagkat ang anumang mababasa ninyong pagpapala
mababasa sa Biblia. Ito'y tinatawag na covenant blessings, covenant promises, or covenant benefits. Ibig sabihin ng mga pagpapala na mababasa nyo sa Biblia ay mga pagpapalang pakinabang. Pangako mismo na nilalaman ng tipan. Kaya, hindi maaari na basta-basta damputin, hugutin, at sariling angkinin ang mababasa ng mga pagpapala. Sapagkat ang mga pagpapala na mababasa sa Biblia ay nakapaloob at ipinagkakaloob ng Diyos ayon sa kanyang tipan. Tanong, makakakita ba na pagpapala na mababasa sa Biblia na walang anumang hinihinging gawin upang makamtan? Meron ba kayo mababasa sa Biblia na basta bubuhos na lang ang pagpapala ng Diyos? Na walang hinihinging Diyos ang gawin? Nakita nyo nga, makapangyarihang inilarawan ang pagpapala at maging ang pagkasumpa sa ulan. Napakita natin at napagunawa na maging ang pagpapala na inilintulad sa pagbuhos ng ulan, tanda ng pagpapala, pero tanda rin siya ng pagkasumpa. Maring sabihin ng iba, wala na tayo sa unang tipan. Nasa ikalawang tipan na tayo. Bueno, tignan natin halimbawa, kahit na ang biyayang kaligtasan, the free gift of salvation, bigay na walang bayad, kaloob ng Diyos. Wala bang hinihingi ang Diyos? Anong sabi? Sa ikalawang tipan, Hebreo 8:6, ang bagong tipan ay isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabuting pangako. Ang New Testament daw, New Covenant, is a better covenant with better promises. Okay? Ngayon, kung pag-usapan natin ang biyaya ng pagliligtas, biyayang kaligtasan, kaloob ng Diyos, sa Efeso 2:8, anong sabi? Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, kaloob ng Diyos. Tama, biyayang kaligtasan, kaloob ng Diyos. Pero anong sabi? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, kung hindi ka sasampalataya, kung hindi ka maniniwala dito, matatamo mo ba itong biyayang kaligtasan? Kaya kahit na sa ikalawang tipan, kasi madalas po, pinagtatalo nila, pinaglalaban ang unang tipan at ikalawang tipan. Sabi nila, wala na tayo sa unang tipan, nasa ikalawang tipan na tayo. Biyaya ng Diyos ang nariyan na mas mababasa natin. Pero kahit na biyaya ng Diyos, may hiningi pa rin ng Diyos na gawin. Oo, ang kaligtasan ay biyayang kaloob. Biyayang kaligtasan siya. Kaloob siya ng Diyos. Pero nasa loob ng ikalawang tipan, nakapaloob pa rin siya sa tipanan ng tagapamagitan ay si Kristo Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus, ang Mesyas, ang Kristo na tagapagligtas, kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, ang Yeshua, HaMashiach, ang Jesus Kristos, mapapasayo ba ang biyayang kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos? Di ba? Ang ibig ko lang pong sabihin para mas payak,
may kondisyon din na hinihingi. Kasi tipan ang Kaya po, kapag hindi inuunawa ang tipan, kagaya ng pagpapala, akala natin, pag sinabi ng talata, pagpapalain kayo, ang sarap na sinasabi ito sa akin ng Panginoon. Inaangking ito, pagpapalain daw ako ng Panginoon. Oo, sandali lang, huwag kang magmadali. Basta ganun lang po sinabi. Tignan ninyo, halimbawa itong pinag-uusapan natin. Ito ang bayan na mismo ng Panginoon, ito na mismo ang kanyang kawan. Anong sabi diyan? Tignan natin. Bago, ito ang matingkad na ipinahayag. At ito'y nakakaligtaan ng karamihan. Ano itong higit na ginigit ng salta ng propeta? Totoo. Ipinangako mismo ng Panginoong Diyos ayon sa sinalta ng propeta na gagawin ko silang mapapalad at magpapaulan ako, palalagpakin ang ulan sa kapanahunan at magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Pinangako yun ng Diyos. Pero bago magiging mapalad, bago magkakaroon nitong ulan ng pagpapala, bago ang pangako ng masagana na pagpapala, ito muna sinabi ng Panginoon sa talatang 25. Kasi yung pagpapala nasa 26. Sa 25, ang sabi, 34, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan. At aking papawin ang masamang hayop sa lupain, at sila'y nagsisitaang tiwasay sa ilang, at mga tutulog sa mga gubat, at aking gagawing mapapalad sila, at ang mga dakong nasa palibot ng aking burol, at aking palalagpakin ng ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala, at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga, at ang lupa ay magsisibol ng halaman niya, at sila'y matitiwasay sa kanilang lupa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking niligtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila, at sila hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa o lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila ay magsistang tiwasay at walang tatakot sa kanila, at aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog, at hindi na sila mga lilipol pa ng kagutom sa lupa o magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa. Nakapaloob sa mga talatang aking binasa. Kasi kung dadamputin lang natin yung 26 ang sabi ng Panginoon, pinangako niya, gagawin ko silang mapalad. Masarap nga naman napakinggan. At palalagpakin ko ang ulan sa kapanahunan. Hindi magkakaroon ng tagtuyot. Mananagana ang lupain at magbubunga. At magkakaroon ng ulan ng pagpapala. There shall be showers of blessings. Bago yun, at pagkatapos nun, meron munang inilatag na pahayag na sinalta ng propeta. Anong muna? Ako'y magkikipagtipan ng kapayapaan. Meron munang covenant of peace. Berit shalom. Bakit ganon? Hindi ba? Ang bayan ng Panginoon, itong kanyang kawan, itong mga tupan niya sa kanyang pastulan, nakatipan sila sa Panginoon eh. They are in covenant with God. They are in covenant relationship. Pero sinira nila ang kanilang pakikipagtipanan. Nasira ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagalit ang Panginoon sa kanila. Nagalab ang kanyang galit. Kaya pinangalat sila. Kaya pinadala silang bihag. Kaya, nagdusa sila. Nagkasumpa-sumpa.
O baka gusto niyo yung salitang kali, nagka-letse-letse ang buhay nila. Kaya anong kailangan? Bago bababa yung pagpapala ng Panginoon sa kanila. Bago gagawin niya bilang pastor na sila iipunin niya, pipisanin niya, at dadalhin sa kanilang sariling pastulan. At sasabihin ng Panginoon, ako ang kanilang pastor, maging pastor ng aking mga tupa sa aking kawan. Gagawin ko silang mapapalag. Papalagpakin ko, pakin ko ang ulan sa kapanahunan. Kakaroon ng ulan papala. Ang saan pa nga? Magtipanan muna tayo ng kapayapaan. Magkaroon mo ng peace. Magkaalit sila eh. Hindi sila nagkasundo eh. Kaya ito'y pangako ng pagkakasundo. Ang tipan ng kapayapaan. Kailangan manumbalikan muna yung relasyon nila sa Panginoon. Mabuo muna muli ang sinira nilang tipan. Yung kanilang relasyon sa Panginoon ay kailangan mabuong muli. Yun yung tipan ng kapayapaan, the covenant of peace. At ginamit yung salitang shalom. Beret shalom. Ang salitang shalom sa Hebreo, malawak po yan. It's an encompassing word. Tumutukoy yan sa salvation. Tumutukoy yan sa prosperity. Tumutukoy yan sa wellness. Tumutukoy yan sa healing. Ang dami, ang lawak na yan. Ang ibig sabihin, all that is good, yung lahat ng kabutihan, lahat ng mabuti, yun yung shalom. Parang sinasabi niya, kung magkaroon ng tipanan ng kapayapaan, lahat ng mabuti, lahat ng kabutihan, mararanasan nila. Anong gusto kong bigyan din dito? At itong kinakaligtan ng marami. Gusto natin ng pagpapala. At gusto natin magtamasa ng masagana. Ulan ng pagpapala. Pero kung ayaw naman natin na makipagrelasyon sa Panginoon, paano dadaloy na tuloy-tuloy ang masagana na pagpapala? Di ba palagi ko ngang inilalarawan ng kuryente at ang tubig? Paano dadaloy ang kuryente sa inyong bahay? Paano dadaloy ang tubig sa inyong bahay? Di kayo nagbabayad. Putol, disconnected kayo. Hindi ba? A very practical example. Putol ang connection mo sa Meralco. Putol ang connection mo sa Maynilad. Ano maasahan mong daloy ng tubig o ng kuryente? Walang connection. Walang relasyon. Along the same vein, sa ganuturing paraan mga kapatid, kung wala tayong relasyon sa Panginoon, anong aasahan mong biyaya na manggagaling doon sa nakapagpapaulan, nakapagbubukas ng bintana ng langit, ng dungawan ng langit, at makapagpapalagpak ng ulan ng pagpapala? Kaya nga niyang sara ng langit, ipagkait ang ulan. Hindi ba? Sinabi na. Nakita natin yun. Ang ulan ay tanda rin ng pagpaparusa, hindi lang tanda ng pagpapala. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Kung ulan ng pagpapala o ulan ng pagpaparusa. Pagkasumpa. Ang bayan ng Panginoon, katipanan niya, karelasyon niya, ng tipanan na ugnayan. Pero nung nasira ang kanilang ugnayan sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo paulanan. Isasara ko ang langit. Magkakaroon kayo ng tagtuyot. Lalagnatin kayo.
mga lulupaypay kayo, walang tutubo at magbubunga na lupa. Walang ulan ng pagpapala, kundi ulan ng pagkasumpa. Ang Panginoon ang nakagawa nun. Pero ang Panginoon din ang makakapagbigay ng ulan ng pagpapala. Kailangan muna ng restoration of religion. Kaya ang sabi ng Panginoon, makikipagtipan muna tayo ng kapayapaan. Tingnan niyo, babasahin ko pa yung ilang talata. Dito tungkol sa tipan ng kapayapaan. Ezekiel 16:59. Akin namang gagawin sa iyo na gaya ng iyong ginawa, na iyong hinamak ang sumpa sa pagsira ng tipan. Ito ang kuminsan di maintindihan ng marami o ayaw intindihin. Ang dami pong talata. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Eh kung hindi ka lalapit, hindi lalapit ang Panginoon. Kung pababayaan niyo ako, sabi ng Panginoon, pababayaan ko rin kayo. Eh tayo kuminsan, nasasapatan doon, naintindihan ako ng Panginoon. Hindi ako pababayaan. Totoo ba? Naintindihan kayo ng Panginoon? O hindi nyo siya naintindihan? Ang daming talata. Lumapit kayo sa akin, sabi na, draw nigh to me. And if you draw nigh to me, ano sabi ng Panginoon? I will draw nigh to you. Manatili kayo sa akin. Manatili ako sa inyo. Ang daming ganyang matalata eh. Kung pababayaan niyo ako, pababayaan ko kayo. Itong nangyari sa Israel. Akin namang gagawin sa inyo na gaya ng inyong ginawa. Anong ginawa nila sa Panginoon? Hinamak ang sumpa sa pagsira ng tipan. Dahil sinira nila ang tipan nila sa Diyos, sinira din ng Diyos sa kanyang tipan. Saan lang? Yung sinabi. Gayon may, alalahanin ko ang aking tipan, ang sabi ng Panginoon. Ito yung mabuti sa Diyos. Hindi man maging tapat, pero ang Diyos tapat. Gayon may, aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo. At aking itatatag ang isang walang hanggang tipan. Tingnan pa natin ang ibang talata. Jeremias 32:40. Makikipagtipan ako ng walang hanggan na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at huwag silang magsiwalay sa akin. Okay, kailan gagawan sila ng mabuti ng Panginoon? Habang sila ba'y nakawalay? Habang sila ba'y malayo, iwalay sa Panginoon? Hindi. Sabi niya, makikipagtipan ako ng walang hanggang tipan, olam bereth, everlasting covenant, hindi ako hihiwalay sa kanila upang wag silang humahiwalay din sa akin at gagawang ko sila ng mabuti. Baswerte naman ng taong wala sa Panginoon, mabuti pa rin ang Diyos. Totoo naman yun. Napakaswerte lang talaga ng taong. Pero, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, doon sa hindi humihiwalay sa Kanya, ang Panginoon din hihiwalay sa Kanya at gagawan ng mabuti. Kanino pa ulanin ng Panginoon ng ulan ng pagpapala? Sa kanila, na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Meron pang isang talata. At ito'y sa Isaias. Napakaganda kasi nitong talatang ito. Para lalo pang lumiwanag sa atin kung ano itong tipan ng kapayapaan.
Tingnan ninyo, sa Ezekiel 37:21 muna, hanggang 28, 26, 28. Tingnan niyo sinabi ng Panginoon, ha? Narito aking kukunin ng mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa, na kanilang pinaroonan at pipisanin ko sila sa lahat ng dako, dadalhin ko sila sa kanilang lupain. At hindi naman sila mapapahamak pa sa anuman sa kanilang pagsalangsang, kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako, kanilang pinagkasalanan, lilinisin ko sila at sila'y magiging aking Diyos, ako at makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila, magiging tipan na walang hanggan. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tingnan naman ninyo yung Isaias 57, 4, 7 at 14. Ngunit, ito, maganda. Sa sandali, kinalimutan kita. Ngunit pipisanin kita sa pamagitan ng malaking kaawan. Sa kaunting pag-init ay kinubliko ang aking mukha sa iyo. Sa isang sandali, ngunit kinaawaan kita sa pamagitan ng walang hanggang kagandang loob. Ang aking kagandang loob ay hindi hiwalay sa iyo o alinmang aking tipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon na naaawa. Anong ibig sabihin? Kahit may pagkakataon na nangyari rito, sabi, kahit sandali, nagalit ang Diyos sa kanila. Kahit nakita ng Diyos ang kanilang pagsalangsang, pero dahil sa tipan ng kapayapaan, patatawarin sila ng Diyos, lilinisin sila, pagpapalain sila. Kailangan magkapanumbalikan muna ng relasyon sa Panginoon. Hindi yung tatalon ka agad. Oh, mga kapatid, ngayon nauso pa yung sa maraming iglesia ngayon. I decree. Sabi lang. And I declare the blessings unto you. You will be blessed. Yan, palaging ganun ang mga uso ngayon eh. I declare and I decree. Parang sila ay Diyos na magpapakawala, mag-uutos ng pagpapala. Hindi ganun eh. Kaya misunderstood ang salitang beraka, itong pagpapala. Ang pagpapala ay pagpapalang pakinabang na kapaloob at ipinagkakaloob ayon sa tipan. Nakasalalay kung tatalima o sisira sa tipan ng Diyos. Bago palalagpakin ng Diyos ang ulan ng pagpapala, gusto ng Diyos, manumbalikan muna ng ugnayan. Bagamat mga kapatid, ito, yung ulan ng pagpapala dito ay kasaganaan. Tama po yun. Totoo yun. Totoo din yun. Kasi ngayon, ang mas didinan, material prosperity, material blessings. O totoo naman, material blessings, material prosperity, ang ibibigay ng Diyos. Kasi maintindihan ninyo, kinubkob ang kanilang bayan, winasak ang kanilang syudad, pinatay ang lahat ng mga tao, nangawala lahat ang kanilang kabuhayan, kayupan, dinala pa silang alipin. Kaya pagbalik nila sa lupain nila, paano sila mag-uumpisa ng kabuhayan? Para kayo nakakita ng nasunugan sa atin, nasunog lahat, sa isang iglap, na wala lahat ang pinag-ipunan ni Pinundar, paano ka magsisimula? Parang ganito. Kailangan nilang material blessings. Kailangan nilang pagpapalang, kailangan nila. Kaya sabi ng Panginoon, bibigay ko, bubuhos kong pagpapala sa inyo. Paulanin ko kayo ng pagpapala. Uulan sa kapanahunan. Makapagtatanim kayo, magbubong ang inyong lupa. Ang inyong bakhan, tupahan ay may pagkain. Mga bubusog kayo, sasagana kayo. Pero mga kapatid, nakakalimutan natin. Hindi yun ang talagang iginigiit sa sinalita ng propeta. Hindi yung pansamantalang pangangailangan
na siyang inaasam, kaagad dinahangad ng marami, ang material blessings from God, ang mas dinidiin ng propeta, covenant of peace, restoration of covenant relationship. Iba, mababanggit nga natin, pagkatapos nila tumanggap sa Panginoon, pagkatanggap, nawawala nga eh. Pagkatapos na biniyayaan ng Diyos, ng kaligtasan, ng kagalingan, ng katugunan sa pangailangan, nasan sila? Kasi hinahangad lang kaagad ay ang pansamantalang pangangailangan. Ngunit ang talagang iginigit ng propeta, bagamat ibibigay ng Diyos ang pansamantalang pangangailangan, ngunit ang mas pinakamalaga ay yung pangwalang hanggan na kaugnayan sa Diyos. Yung eternal relationship with God. Mapagbiyaya ang Diyos. Maring tugunan ng pangailangan. Hanggang doon. Makakatiyak pa ba kayong may kasunod kung sakasakali? Samantalang kung mayroong relasyon sa Panginoon, na sa Kanya nang gagaling ang lahat ng mabubuting kaloob, ang sabi nga ni Santiago. Tuloy-tuloy ang maaring daloy ng biyaya ng pagpapala sapagkat nakaugnay kayo sa pinanggagalingan ng pagpapala. Di po ba? Mapagbiyaya naman ng Diyos eh. Totoo yan. Ang sabi nga, pinauulanan niya, sino? Sino lang pinauulanan ng Diyos? Pinauulanan lamang ba ng Diyos ang matuwid? Hindi. Sabi ng Panginoong Yesus, pinauulanan ng Diyos ang matuwid, maging ang maliko. Ganun kabiyaya ang Diyos eh. Pero alam din natin, na hindi sa lahat ng pagkakataon, tuloy-tuloy ang daloy ng biyayang pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy ang daloy. Mas nakakatiyak ako. Maraming talata tayong mapapag-usapan kapag ito'y buhay na nakaugnay sa Diyos. Mayroong relasyon sa Panginoon. Sa Meralco, nakakonekta kayo, may ilaw, dumadaloy na liwanag. Nagbabayad pa naman kayo. Yeah. Sa Maynilan, tuloy-tuloy ang daloy sa tubig ninyo. Pero nagbabayad kayo. Baka pag medyo hindi kayo nakabayad, putol yan. Pero sa Diyos, kung tayo'y nakaugnay sa Diyos, meron tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo magbabayad ng daloy ng biyaya. Sapagkat nasa kapangyarihan ng Diyos ang magpalagpak ng ulan sa kapanahunan at magkaroon ng biyaya ng pangulan ng pagpapala. Walang bayad. Ang kailangan lang, relasyon sa Panginoon. Nakakonekta sa Panginoon. May connection sa Panginoon. Hindi ba gano'n naman ang buhay nating mga Pilipino, di ba? Sa kultura natin, nabubuhay ng mas maayos yung may connect, may connection. Di ba? May connection sa gobyerno, may connection kung kaninong makapangyarihan. Dahil sa koneksyon na bubo, mga kapatid, masigit na mabuti ang may koneksyon sa Diyos. Relasyon sa Panginoon. Kaya dito sa kawan ng Panginoon, hindi tayo lumalayo sa relasyon sa Panginoon. Pinagdidiinan natin, binibigyan natin ng diin at pansin ang covenant relationship
na sana hindi lamang basta relasyon sa Panginoon, kundi talagang pinagsimpaan sa Panginoon na kahit na nung mangyari, hindi hiwalay sa atin ng Panginoon at hindi rin tayo dapat hihiwalay sa Panginoon. Dahil ang tipanan na ugnayan ng covenant relationship ay sinumpaan ng tipan na walang hanggan, walang berit, everlasting covenant. Hindi nyo mababasa sa Biblia na ang ibig ng Diyos ng pakikipagrelasyon ay sandali-sandali lang. Hindi nyo mababasa sa Biblia na ang tipan ng pakikipag-ugnayan ng Panginoon ay pansamantala, kundi pang walang hanggan. Eternal relationship. Walang hanggang tipan. Mga kapatid, there shall be showers of blessings. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. May ulan ng pagpapala. Kung tayo ay nasa Panginoon. Kung wala sa Panginoon, baka hindi ulan ng pagpapala. Baka ulan ng pagkasumpa ang makakamtan ng sino man. Dalangin ko, mga kapatid. Dalangin ko. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Panginoon, seryosohin natin. Alin lang naman sa dalawa kasi. Ulan ng pagpapala o ulan ng pagkasumpa. Tayo'y tumayo at manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, salamat po sa iyong salita ng pagpapaunawa, pagpapaalala, at maging pagbabala tungkol sa pagpapala o pagkasumpa. Tungkol sa ulan ng pagpapala o ulan ng pagkasumpa. Panginoon, nakikita namin sa aming kapaligiran, sa aming kapanahunan, kapag bumubuhos ang ulan, kapag binabaha ang kapaligiran, nakikita namin kung paanong sumasalanta, rumaragasa ang baha, sumasalanta ang malalakas na unos ng ulan. Maraming nangapapahamak dahil nagmimistulang ulan ng pagpaparusa ang dinaranas. Ang pinakaiibig namin, Panginoon, na gawin mo nawa. Pagindapatin mo kami. Ang padaluin mo ay ulan ng pagpapala. Maranasan namin, matikman namin kung gaano kabuti ang aming Diyos. Makamtan namin ang magiging mapalad. Salamat po, Panginoon. Sa iyong salita at nawa kami mabuhay ayon sa iyong tagubilin. At ito ang aming dalangin